nagko-comment-comment ka, mas maganda na may voice out mo kung ano yung kino-comment-comment mo. Go ahead, Mari. Oo. Masasabi ko lang na talagang ginamit nila yung kapatiran, lalo yung mga pananampalataya natin para mostly sa pakinabang. Nakakalungkot lang pinaniwala tayo na yan ang tunay na iglesia at yan lang ang maliligtas. Pero kung babasahin mo ang Biblia, hindi ganun ang Diyos. Talagang nalulungkot ako kasi yung mga lumalabas, makikita mo naman mabubuting tao. Tapos sasabihin nila sa loob, yung mga lumabas, sumama na. At wala nang kaligtasan kundi sila lang, kumbaga nakatulan na tayo. Sana isipin nila na ang Diyos sa kaligtasan hindi binabatay sa lagi kang present, mahaba ang buhok mo, iniiwas ka sa mga pagkaing halal, o kaya wala kang tato, wala kang kulay ng buhok. Biri mo na paniwala tayo sa isang paniniwala na hindi naman acceptable o hindi naman talagang inutos ni Kristo. Kung babasahin mo yung buong Biblia, actually napaka-simple lang yung sinabi ni Kristo, di ba? Yung nagpakain, nagpainom, yung mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Napakasimple naman yun, hindi naman yun isang iglesia lang o isang reliyon lang. Kumbaga, gumagawa ka ng mga bagay na yun, hindi lang sa isang reliyon ini-involve yun. Hindi yung mga ibang reliyon na gumagawa ng ganun. May kaligtasan sa Diyos. Sabi na nga sa Apokalipsis saan galing ang mga taong ito? Malaki, maliliit, di ba? Galing sa iba-ibang lahi, iba-ibang wika. Bili mo, ano yun? Ibig sabihin ng maliligtas lang karamihan, Pilipino. Naman man yan. Tapos ngayon, ito pa. Dahil hindi na nila kasi madepensahan yung mga pinapaksa nila at ginagawa nila, kung ano-ano na lang sinasabi nila sa mga kapatid, pangbabakod, sasabihin nila, pati yung pagbibigay ng libre mo, magsusumasampalataya ka, maglilingkod ka sa Diyos, kailangan meron kang link para makinig ka sa salita ng Diyos. Si Kristo ba nangaral ba siya ng panahon ng una? Sabihin niya, humingi ka ng link kay Mateo, humingi ka ng link kay Pablo para makinig. Diba? At naglalakad sila, sabi nga, wag mong wag mong ipaalam sa kaliwa sa kanan ng iyong ginagawa. Kunyari, gumawa ka. Kailangan malaman ng maraming tao o gumagawa kami. Actually, publicity. Ngayon ko lang nalaman ng MCGI, meron siyang production para makilala o makita ng mga tao na, gumagawa kami ng mabuti kami sa Diyos. Tapos sasabihin ni Sis Luz na invalid yung paggawa ng mabuti sa labas. 8 billion ng tao sa mundo. Tapos kayo ang magsasabing kayo ang totoo lang. Brad Mari. Yes. Ano na yun? Iba na yung paniniwala ni Jesus ngayon. Oo, talaga. Nagising sa katotohanan. Hindi ko lang po pwedeng banggitin kung ano yun. Baka iba, hindi na yung sinasabi ni Sis Lula. Pagka gumagawa kayo ng mabuti sa labas ng valid yun. Nagbago si Sis Luz. Ay, salamat sa Diyos kung gano'n, kung nagbago na siya. Ano na ngayon ang bago niya? Mari, Oh, ba na ani? Ba taon? nako, 1998 ako na-anid. Kabataan, 24 years old. Oh, Kami yung mga sinabihan na, parating na si Kristo. Very soon. grabe. Oo, sabi, wag na kayo mag-aral. Buti nakapag-aral pa akong 2 taon sa awa ng Diyos. Ay, pasalamat sa Diyos. 95 kasi nakikinig na ako. Tapos 98 ako na-anib. Hanggang patuloy. Talagang masasabi ko, dahil sa mga nangyari sa buhay ko, naghanap ako ng Diyos. Nasumpungan ko naman, sabi nila, kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. Ito nga daw, MCGI. Pero lumalabas sa pag-aaral ko, tsaka sa pagtingin ko, hindi ganun eh. Hindi ganon. Hindi ganun. Tapos, dati, naiisip ko, yung mga manggagawa, pag nag-aabulo yan, tumatayo sila noon. Pero ngayon, wala na yata.
manggagawang tumatayo para magbigay ng abuloy eh. 'Di ba? Tapos, wala naman din ako nabasa sa Biblia na may doktrina. Si Kristo ba, para ka sumampalataya sa Kanya, kailangan doktrinahan ka ng 14, 13? Ganun ba? Tsaka mga kapatid, no, lalo na yung mga closet, kung iisipin nyo yung kaligtasan ng tao, actually, hindi mo naman kailangan ng middleman. Sabi ni Kristo, I am the way, I am the life, the truth, di ba? Kailangan lang natin sundin yung ebanghelyo ni Kristo. At saka, actually, baka nga magulat kayo, may mga maliligtas eh. Hindi man nakapakinig ng salita ng Diyos eh, o hindi man naniniwala sa Diyos, pero gumagawa ng diwa at ebanghelyo ni Kristo. Eh, Diba? Brad Mari, tama yung sinabi mo, meron at hindi dalawa. Marami ang mali, hindi nila kilala. Sabi nga ng Biblia, yung mga bata palapitin niyo sa akin eh. Dahil sa kanila ang kaharian ng langit. Paano yun? Mga bata, Buddhist, Hindu, pinanganak ng ibang reliyon. O hindi ba mong sabihin, MCGI lang ba yun? Sinabi na nga ni Kristo eh. Palapitin niyo ang mga bata sa akin dahil sa kanila ang kaharian ng langit. Sabi din dun yung sa mga mahihirap. O, ibig mong sabihin yung mahihirap na hindi MCGI, hindi maliligtas? Diba? Mari, tingnan mo ito ha. Sa Mateo 5:25-34. Kung kagayoy, sasabihin ng hari, sa kanyang magsipag kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ko ang handa sa tatag ang sanlibutan sa pagkakas at ako'y inyong pinakain. Inom, naging taga-ibang bayan at inyo ako at inyo ako alaw. Ako'y nako at pinaroonan. Kung magkagayoy, sasakita ng matuwid na mga Panginoon, ka namin nakita na fruto at kain ka namin o nauuaw at pinain. Nagtatanong sila, Panginoon, kailan ka na? Tama, di ba? O meron bang involved na relihiyon yan sa salitang yan? Yan ba sinabi lang sa mga Kristiyano o sa mga MCGI daw kuno na hindi pa naman nag-exist sa panahon ni Kristo? Buti Diba? na napahanga ako, Mari, kay Ate Luz. Mm. Pinaninindigan yung kasi yun yung mga hinahangaan ko personal na alam mong mali ka, ang tao naman prone sa Siguro masasabi ko lang sa mga KNP na nananatili dyan, siguro biktima lang din sila, wala silang choice, kaya ganun. Dahil karamihan sa kanila matatanda na, kaya hindi manindigan sa mga maling sinasabi nila, di ba? Yes. Sa totoo lang, ang dami ngayong closet, at saka wala na nakikinig halos sa kanila, kaya hindi na alam ni Kuya kung anong gagawin niya, kaliwat kanan. Ngayon, gusto niya talaga, bawat ibigay ng Zoom at link, kailangan mag-register. May mga bago silang ginagawa ngayon para mapigilan ng kapatid na makinig sa'yo at kay S at kay CJ, kasi sino man nagsasalita. Yun ang katotohanan ngayon. Pero ang masasabi ko, mga kapatid na closet, at saka yung mga nagsasalita ng masama laban sa mga nag-exit. Sana buksan ng Diyos ang puso ninyo kasi napakaganda ng mundong ginawa ng Diyos para sa tao, para to enjoy. Tsaka yung pamilya, sa Diyos yun eh. Kaya nga may Ama, may Espiritu ng Diyos, may Diyos. Maraming nilalang ang Diyos sa kalangitan. Pamilya yun eh. Dapat mamahalin mo yung pamilya. Pero lumalabas sa MCGI, pinaghihiwa-hiwalay ang magkakapatid, kamag-anak, kaibigan. Buruin mo, yung mga dati kong kasama sa loob na close ko. May mga bati, may kamusta, wala akong marinig.
Pero yung mga in-ex yung mga hindi ko naman masyadong close, pero yun ang mga bumabati ko, makausap, malalaman mo talaga kung sino ang totoo mong kaibigan sa loob. Dahil ba lumabas ka na, masama ka na, o dahil kayo sumusunod na i-block o i-unfriend ako, i-unfriend kami dahil utos ba? Sa totoo, sa budi ninyo, meron ba kaming ginawang masama sa inyo? Dapat sana respetuhin ninyo. Kung ang Diyos nagpapatawad, kung mali kami, magpatawad kayo. Di ba? Pero anong ginagawa nyo sa mga kapatid na lumabas? Ginagawa nyo ng istorya na hindi totoo. Hindi ba kayo natatakot sa totoong Diyos niyan? Na ginagawa nyo, nagbibintang kayo ng mga bagay na hindi naman totoo at pinapasama nyo ang mga kapatid. Bakit? Wala ba kayong nagawang masama? Kayo ba'y matutuwid? Wala ba kayong puwing sa inyong muka? Bawal yun, masama yun, sabi ng Biblia. Sana mga kapatid, huwag kayong ganon. Huwag kayong husga sa mga bagay na hindi nyo alam. Sana, mag-isip kayo, magmatsyag kayo. Totoo ba nangyayari? Tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa lokal. Ang dami ng bagong batas, naghihigpit sila. Eh kung sa totoo kayong sa Diyos, bakit kayo natatakot na may lumabas? Di ba? Yun ang masasabi ko. Eh kayo pala ang totoo. Eh bakit hindi kayo manindigan? Eh, samantalang si Kristo, talagang hayagang sinasabi niya. Napapaya nga yung pariseo at mga mga saserdote. Tapos kayo, hindi kayo makapagpanindigan. Tapos pinagbablock nyo yung mga ayaw makinig. Eh samantalang sabi ni Brad Ellie, makinig kayo, subukin nyo lahat. Di ba? Sinasabi ni Brad Ellie, pakinggan niyo sila. Kung tama sila, kasama ako. Sabi pa ni Brad Ellie before. Eh bakit ngayon, bawal na? Di ba? Tapos wala na nangangaral sa kanila. Ang tanong, yung paggawa ba ng mabuti, yun lang ba ang paraan ng kaligtasan? I don't think so. Yes. At saka, totoo ba yung paggawa ng mabuti nila? O baka naman may intention para sa publicity, para sa marketing strategy. Tama? Brad, Business. Brad Mari, masabat lang kita. Merong mga tao hindi capable to do mabuti, masama. They are not capable to do anything. May mga special needs. Ibig sabihin, kaliligtas mga yun? Tama yun. Oo, hindi lahat ng tao capable na gumawa ng mabuti, lalo yung may kapansanan. Tsaka yung mga bata, automatic sa Diyos yun eh. Diba? O paano yan? Hindi lang kayo maliligtas. At saka, ang kaharian ng langit, diba, nasa tao naman yun, nasa puso natin si Kristo. Nakatatak na yun, naka-embedded na yun sa DNA natin. Basta may pananampalataya ka, sumasampalataya kang may Diyos na may lumalang sa langit at lupa. Malaking bagay sa Diyos yun, ililigtas ka. Tsaka huwag kayong masyadong malangit. Sasabihin nyo, kayo lang maliligtas, mali naman yun. Kawawa naman yung mga bata, yung mga ay naku, patawarin sana kayo. Oo, tama. Kumbaga, ini-screen, binabalidate kung talaga bang may impact sa market. Kasi nga, marketing strategy yan eh. Kailangan mabango ka, maganda ka ngayon, mabait ka sa paningin ng mga tao. Tingnan mo ngayon, halos bumagsak na yung kanilang engagement sa social media. Wala nang masyado nakikinig, yung magmula nang matay si Brad Ellie. Kumbaga, binawasan pa nga nila eh. Dapat nga eh, di ba, nire-replay na lang, inuulit-ulit na lang. Di ba? Eh kaso, nag-rebranding sila. Yan ang naging problema. Kala mo kasi, pag hindi ka loob sa'yo ang pangangaral, hindi para sa'yo. Dapat wag mo ipilit. Tsaka hindi binibigyan ang Diyos kasi hindi naman nagbibigay ng karunungan sa taong mataas masyado sa mundo. Alam mo yun, kung meron kang sa buhay, kung meron kang masyado kang masyado kang mataas, hambog ka, tingin mo ba bibigay sa'yo ng karunungan ng Diyos? Makakaunawa ka kaya? Ang binibigyan ng unawa ng Diyos yung mababang loob, yung talagang may pure na pag-ibig. Brad Mari, yun nga lang talata sa ikalawang Kronika 7:14 na lagi nilang binabasa every magkakaroon ng SPBB. Ngunit ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan
ay dumalangin, magbaba, anak, aking mga sa langit at ipatatawad ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Hindi nila maintindihan. Prerequisite yung pagpapakumbaba. Tama. Paano sila magpapakumbaba? Tatanggalan ka nga ng ipin. Ahasaan ka pa nga ng kutsilyo. Lalagay ka pa sa sili. Paano magpapakumbaga ang isang mangangaral? Paano makakalam ng karunungan ay puro pukot ang nasa puso? Tapos binabaliktad nila, may pukot sa puso ang mga ito, may mga nasa mga lumabas. May mga may mga ibang agenda kaya lumabas, hindi natiis ang aral, mga tiktik, di ba? So sad, pero nagkakamali sila na hindi ba mabuti na ang isang kapatid nalaman ng katotohanan? Masama ba malaman ng katotohanan na ang MCGI ay hindi totoong sa Diyos? Hindi. Masama ba yun? Di ba? Si Kristo ang mismo nagsabi, ang katotohanan ang magpapalaya. Tama, di ba? O ngayon, nalaman namin ang katotohanan, naging malaya kami. Actually, malaya naman talaga ang mga tao eh. Pero bakit bigla na lang yung nasa loob ang daming pinagbawal na hindi naman bawal? Di ba? Ibig sabihin, Brad Mari, ang kaunti. Kasi ganito, baka sabihin na nga, bakit ang bidig nyo lagi MCGI? Ano nga naman, sabihin namin yung ibang mga kulto, hindi naman hindi naman kami galing dun eh. Siyempre, di ba? Oo. Wag na lang yung pamalian, unang-una. Kaya kami lumabas kasi naliwanagan kami. Kasi hindi naman kami lumabas dahil sa iglesia lang. Hindi naman kami lumabas kay Kristo eh. Actually, lalo nga kami napalapit kay Kristo yung Kristong katotohanan sa Biblia. Nalaman namin napakaganda ng mundo to enjoy.